Ilo Jaman from Filipino and Business Mirror. Gusto namin malaman kung ano ang masasabi at tungkol sa disqualification or move to disqualify the Duterte youth party list. Imagine, number 2 sila sa lista na, diba? Sa votes, gano'n. Parang galit na galit si George Garcia kay Cardema, parang gano'n. Ang second po, yung what can you say about Joel Chua Oil of 6th District of Manila, disqualified din siya, pumasok sa Benny Abante. Joel Chua Oil. So ano pong comment niyo po doon? Election-related naman. Thank you po. Especially yung Duterte Youth Party list. I'll reserve my answer later because unahin natin mga abogado. Kung yung ground ng disqualification ng Duterte Youth ay yung first nominee nila, sinabi niya Cardema surname niya kahit hindi pa siya kasal sa kay Mr. Cardema. Medyo alanganin ang katwiran yun eh. Pag umakyat yan sa Supreme Court, medyo napipredict ko na anong nasa isip ng Supreme Court, no? Tapos, i-disqualify mo, ibibigay mo sa Gabriela, no? Gabriela, no? So, medyo ano yan eh. Hindi ako kanan Duterte yun, hindi ko binoto yun. Pero kung binoto talaga sila ng tao, respetuhin natin yun. Hindi ko po alam yung merits ng mga issue na yan. Pero ang mahalaga po, ito dapat ang paraan paano mag-decide ng mga ganyang kontrobersiya. Kung ang dahilan po ay kung nabayaran kayo, kaya pinabaliktad ninyo yung mga ganyang resulta ng eleksyon, mali po kayo. Dapat po mag-decide kayo on the merits at sundin ninyo ang batas. Ang malinaw po sa batas, hindi dapat kayo tumatanggap ng bayan. Yeah. Well, the people have spoken. You know, I don't know the merits of the case. Pero, malaking katanungan dahil Duterte yun, si kalaban ng partido, diba? Tapos Abante, saka Joey Uy, may potongan, and then suddenly, bakit nag-decide ang bumili? Ang dami yung tanong. So, I don't want to jump into conclusion, pero basic po dyan, nagsalita ng tao, kaya na lang. And then, that's why babalik po ako sa sinasabi ko kanina, sobra ho ang kapangyarihan na naibigay natin sa Comelec under the Constitution. Dahil pag nag-rise yung mga ganyan question, wala kayo lahat mapuntahan sila din. Sila ang judge, sila din ang magbibilang, sila din ang culprit. So, we need to break down those power dahil kapangyarihan ng tao dapat ang mamatawi. So, that's why we will continue to push for a constitutional convention to solve these excessive powers that given these departments and offices, specifically the Office of the President, Congress, Comelec, and the Police. Nakakatakot po ang kapangyarihan na naibigay natin sa police. Police lang yan, for heaven's sake. Agents of persons in authority. Hindi pa yan binoto ng tao. Pero kung damputin at ipatupad ang batas, sila na rin po ang batas na mga taong nagsasalita ng katotohanan within the purview of their freedoms ay kayang damputin at magsampa ka na lang ng kaso. You know, so si Harold, 4 na pong warrant ang binibail nito. Hindi ito titigil, mabuti na lang ito titigil. But if they can do it to someone as vocal, as transparent, as known as he is, and he can do that to any one of us. President Duterte was picked up with an invalid and questionable warrant. Pastor Kibuloy was raided and picked up with a questionable warrant for arrest. They can do that to anyone. So, yan po ang point ko. We need to work on something to remove those excessive powers that given the police. Sa akin, the police, lokal lang dapat yan. May mga sundalo tayo for national issues and national concerns, international conflicts. Pero, kaya napakalaki ng problema ng droga, napakalaki ng problema ng kriminalidad, dahil sa police din po nakakabit ang lahat ng yan. I've been councilor of the City of Manila and I chair the Committee on Police, Peace and Order, Fire and Public Safety. Wala akong criminal activities sa isang lungsod na magpo-promulgate at lalawak nang hindi alam ng police at ng mayor. Walang kriminal na mag-i-exist sa isang lugar. Wala akong kahit kasamang police dito eh. Walang mag-i-exist. Ayun si Sir. Alam ni Sir po yan. I will stand by my word because I've worked with the police for decades.
wala pong kriminal na mag-exist sa isang lugar, kahit barangay at syudad na hindi kilala ng pulis. At kung yan pong kriminal na yan, droga, magnanakaw at rapist, kahit ano, mananatili dyan, it is only because the police allows them to stay. Pero pag ang mayor at ang police nag-decide, walang droga dito, sinabi ng mayor, walang whatever dito, wala po talaga yan. Walang mananatiling kriminal at droga sa isang lugar na hindi pahihintulutan ng mayor at pulis na buhay. Hindi ba kaya Manila, hindi ba talaga ng Pasay, hindi ba talaga Quezon City? Ganun lang po yan eh. So, but then, paano natin pipigilan yan kung ang kapangyarihan na nanguhuli national? So, pag nagloko yung sa taas, tamimin na po lahat ng ground commanders dyan. So we have to bring that power for our own good. Iniiwanagin ko lang po. Hindi naman lahat ng polis ganun, no? Ito ang personal experience. Plate lang, no? Alam niyo ba yung 10 CIDG na nakakulong yan, na ano na sige? Ako po yung humawa ng kaso dahil kinilig mo nga, kinilig na tapos yung dalawang Pilipino ay ano pa, no? Nilantingan ng bayan sa kamukan. At ngayon umusad na, no? At sila tumulong sa amin doon, yung INEC. No? Yung INEC, yung Pilipino, ano? Sila ang tumulong para likom ng ebidensya para karagdagan para maging solid yung kaso natin. Ang pag siguro yung follow-up namin dahil yung mga ibang private individual na kasama, yung mga na mastermind dito, ay hindi pa na so dahil patuloy pa rin yung ginagawa nila, hindi na namin makuha na rin yung iba pang bago ano na yung informasyon, meron ko yung mga request na sa so hindi po lahat yan, kasi hindi demoralize, nakaka-demoralize ko kung may masama ko ito. Yun po. Okay. Thank you very much. Sa amin, if we want to have a proper and peaceful election by 2028, yun po ang sentiment ng karamihan sa amin. Kasi yung sinabi ko kanina, nakadaan na kami sa gulo. Nasubukan na namin ang gulo. So, kailangan na ano bang positive action doon sa tanong mo na magagawa natin tungkol sa eleksyon. So, sinasabi naman dito sa ibang resource person na we will try to ask Congress. So, anong positive action? Then, to the help maybe of media, na yung sa Congress kasi pag gumawa ng batas and amendment sa laws, ay may consultation. So, we will force Congress to make the consultation about election reform public through the media. Di ba ginagawa nila sa Quadcom at sa Tricom na almost makaabot pa yata ng more than 12 hours yung deliberation eh. So when it comes to election reform agenda in Congress, kailangan tumulong yung media to make this consultation public para alam ng mga tao kung ano yung ginagawa nila. Yun lang ang initial positive action that we can take. Okay. Dagdag ko lang muna sir, no? Para yung tanong mo, may sustansya yung tanong mo, sasagutin natin ano. Sentimento ba ng mga retired o ng mga military o ng main in uniform personnel, kasama siyempre pag sinabing main in uniform personnel, lahat ng mga nakikita natin sa Pilipinas na naka-uniforme, Coast Guard, tanong ko man, ang sentimento nila, base sa mga kausap ko, mga kasama ko, nag-aantay na lang sila. Nag-aantay sila na tayong taong bayan kikilos. Kayo, taong bayan ang sinisisi nila. Bakit hindi tayo kumikilos? Pumapayag tayo na tinatarantado tayo. So, nag-aantay na lang kami na ng taong bayan ang kikilos. At yan ay karapatan natin. Thank you. Thank you. Sige po, sir, kasi may fixation tayo kay Chairman George Garcia. Hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2028 election. Kasi before he became chairman, commissioner siya. So yung sumundutan from the time na commissioner siya, dapat yung 7th year niya, hindi na siya
nakupong chairman. So hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2020 elections. Siguro, ito, may participate is purely cerebral. Walang kinikilingan. Okay. Pag ang isang nahirang kaya disqualified, siya yung majority po, hindi automatic na uupo mo yung second hindi naman siya, kaya nga po ng majority ayaw pinakamahan ng boto. Hindi mo pupunta sa kanya yung boto, hindi naipunta sa boto, binoto na disqualified. Hindi ba? So kung sa gano'n, tignan mo yung mga mayor, di ba? Na disqualified. Di ba, hindi naman mapapalit yung kalaban niya, kundi vice mayor. Gano'n din yung prinsipyo, kapag kaya sa mga function, dapat magkaroon ng election. Yun ang sinasabi sa, yun ang democratic process. So, okay po.